Okay, nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Yan, at sa ngalan ng ating longtime partner and katandem dito sa Serbisyo Balita na si Miss Laarni Barairoy, pong inyong lingkod, RJ Salgado. Yan. So nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong araw na to. Ika 17th episode na. Kalain ninyo. Ika 17 episodes. Pero kaso, 17 episodes na tayo, kulang pa rin ang ating mga subscribers. Sabi ko nga, libre po ang mag-subscribe. Huwag po kayong mahiya. Pindutin lang ang subscribe button dito sa aming YouTube channel at i-hit ang notification bell para sa mga upcoming programs and videos. Yan. So, syempre, bago tayo magtapos sa ating programa, ayos muna natin bigyan ng konting komento. Komento ba? Ito medyo mainit ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan sa social media. Adalas, minsan pinag-uusapan rin dyan sa mga tabing karsada, sa mga umpukan. Itong salpukan pala. Ako, talpakan. Anyway, speaking of talpakan, good morning o good afternoon. Happy lunch dito sa ating kaibigan na si Arvin San Mateo ng Black Dragon Game Farm. Yan. Malapit na magkaroon ng segment yan dito sa atin. Yan. Sa iyo, Arvin, isang magandang araw and enjoy the weekend. So, mabalik tayo. Yun nga sabi nga. Kaya nga, usap-usapan, maugong. Maugong na maugong kahit saan. Minsan nakakaumay na sa newsfeed sa Facebook. Sila't sila pa rin. Etong kaya nga most awaited na kaya nga sagupaan sa halalan ng Pink Lady at ng Agila ng Norte. Yan. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan. Alam nyo na yun eh. Ngayon, ang mainit na pinag-uusapan minsan, may mga hating reaksyon o opinyon, lalo na sa hanay ng mga millennials. Kaya nga yung mga pinanganak ng huling bahagi ng dekada 80, pataas, mga millennials kung tawagin. Malimit na tanong para sa kanila, ano ba ang martial law? Ano sagot? Natural. Ang mga millennials, hindi nila inabot yung panahon ng dekada 70. Pero dun sa mga pinanganak ng dekada 60 o 60s hanggang sa dekada 70, 70s, kayo na ang magpatotoo. Kayo ang magsabi, kanong kahirap ba ang buhay nun? Kanong kalungkot ba ang buhay nun? Kano bang kapanganib ang buhay nun? Para sa paglilinaw dito sa mga millennials, dahil ako, ang inyong lingkod, I am not being biased, pero I am proud to be called as one of the martial law babies. Pinanganak ako ng 1971. Inabot ko ang panahon ng martial law. Iba ang kaalaman kung textbook ang pagbabasihan kaya nga sa libro. At iba ang kaalaman ng mga mismong nakaranas na buhay sa panahon na yun. Napakarami pa ng mga isinilang nung dekada 60 at 70 na nabubuhay pa rin ngayon. Kayo na.
ang magpatunay. Ano ba talaga ang martial law? In a simpler term, ang martial law ay isang pansamantalang pagpapataw ng direktang pagkontrol ng militar sa normal na mga tungkulin sibil o pagsuspindi ng batas sibil ng isang pamahalaan, lalo na bilang tugon sa isang pansamantalang emergency. Katulad ng ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos September noong 1972 nang magdeklara siya ng martial law, claiming that it was the last defense against the rising disorder caused by increasingly violent student demonstrations. Kabataan pa rin ang isa sa mga ugat ng kaguluhan sa lansangan. Ika nga, yung mapusok na damdamin ng kabataan. Kadalasan hindi nag-iisip. Kapusukan. Dala ng barkada, dala ng impluensya ng kung sino man, madaling mahatak. Kaya nun, madaling mahatak sa mga rallies. The alleged threat of communist insurgency by the new Communist Party of the Philippines and the Muslim separatist movement, the Moro National Liberation Front o MNLF. Ito yung mga naging factors kung bakit nagpatawag si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law. Dahil nagkakaroon na ng banta sa seguridad, katahimikan ng bawat Pilipino. Nandyan yung kaguluhan na kinikreate, yung paghahasik ng kaisipang komunismo sa mga kabataan, yung mga maling idealism upang lumaban sa pamahalaan imbis na makatulong. Hindi nakakatulong ang paglansangan. Walang naidudulot na maganda ang paglalansangan. Higit lalo't pinaghahati-hati ninyo ang mamamayang Pilipino. Ano yung mga unang ginawa nung panahon ng martial law? Ang arestuhin yung oposisyon ng mga politiko sa Kongreso at pigilin ang Constitutional Convention. So, siyempre, ang inisyal na reaksyon ng mga tao sa martial law ay hindi naging kaaya-aya. Doon sa sinasabi nating strong south, doon sa mga may rebelding Muslim, mga MNLF, yung mga separatist rebellious na mga samahan ng MNLF. Ano pa? Sino ang mga takot? Mga takot, mga galit ay yung mga politiko na siyang nag-i-instigate ng kaisipang komunismo. Sumalangit nawa, pero sino ang isa sa mga founding fathers ng CPP-NPA? Yung isa sa tinataguri ang bayani. Dahil lang nabarit sa Ninoy Aquino International Airport or noong ito'y Manila International Airport, ginawa ng bayani. Pero sino ang kasama nila Joma Sison nung itinatag ang CPP-NPA? Sino ang isa sa mga advisors kasama ng Advisory Council ng CPP-NPA no? Isa itong si Ninoy Aquino, si
dating Senador Benigno Aquino. So how would you explain yung isinisigaw na demokrasya, kalayaan ng panahon ng martial law? Ang mga takot lang nun ay yung mga tiwali. Ang mga takot nun, yung mga hindi magaganda ang kaisipan. Yung mga criminal minds. Yung mga destabilization, bulol. Bulol. Yung mga nagdi-destabilize. Yan. Para mas medyo, ang ating pamahalaan. Di natin malaman kung dala ng inggit. Di natin malaman kung ano yung pakay nila at silang gustong umpo. Doon sa mga naglalansangan, nakita nyo nagwawagaywaya ng kulay pulang bandila. And ever increasing hanggang sa panahon ngayon. Ultimo, minsan mga guro na rin sa mataas na pamantasan ang naghihimok sa kanilang mga estudyante upang maglansangan, upang sumama sa mga samahang makakaliwa. Sorry to say, kanina binigyan papuri natin yung mga guro. Sorry to say, pero hindi ko nilalahat. May ilan lang na mga guro na nasa kolehiyo, minsan nasa high school pa, na nag-i-instigate ng kaisipang komunista sa mga estudyante. And it's very sad to think na may mga kabataan, kaya sabi nga natin, madaling mahimok ang kabataan dahil sila'y mga mapusok. Most of the time, hindi sila nag-iisip. Larga lang ng larga, arya ng arya, sama lang ng sama. Ngunit hindi naunawaan. Nakakalungkot. Ating mga kabataan nahihimok maglansangan para lumaban sa pamahalaan. Oo nga, walang perpektong pamahalaan. Walang perpekto. There has never been a perfect government kahit sa buong mundo. Pero if we want to make it close to perfect, maging maayos ang mga kabataan, lalo na dun sa mga nag-aaral sa mga state-run universities, kaya nga kayo yung mga scholar ng bayan, pinag-aaral kayo ng mamamayang Pilipino, pinag-aaral kayo ng gobyerno, pero mismong gobyerno ang inyong nilalabanan. Much better, umalis na lang kayo doon sa inyong pinapasokang mga universidad, kung ganun lang rin naman. What's the use of wasting funds para sa inyong pag-aaral kung ang ibabalik nyo lang ay paglansangan at paglaban sa pamahalaan? Sa mga kabataan na nanonood, pag-isipan nyo ng mabuti. Sa mga naghihimok sa inyo ng mga maestro sa inyong paaralan, para maiba ang inyong pag-iisip, para kayo'y magtanim ng galit sa pamahalaan. Ever since, sino ba ang tinanggap ng mga komunistang to na maayos na pamahalaan? Ever since na maglansangan, wala nang naging magaling na pamahalaan, wala nang naging magaling na pangulo sa kanila. Sa totoo lang, ilang presidente na after former President Ferdinand Marcos, oo, tinanggal nyo. Dapat nga nakiisa na kayo. Dapat nakipagtulungan na kayo sa pamahalaan.
Pero ano ang ginawa ninyo? Pinagpatuloy niyo pa rin ang paglansangan. Pinagpatuloy niyo pa rin ang paglaban sa pamahalaan. May natigil ba sa inyong pagrarally, paglalansangan? Wala. Much more, mas lalo pa kayong nanghimok at ang mga kabataan ang hinihila nyo. Instead na nagko-concentrate ang mga kabataang to para sa pag-aaral nila, para may maibigay silang magandang kinabukasan, may maibalik sila sa kanilang magulang. Ano ang natututunan ng mga to? Maglansangan, mag-rally, magtanim ng galit sa pamahalaan. Kailan matatapos? Palaging sinasabing pinag-ugatan ay martial law. Tapos na ang martial law. Pero have you ever given the true democracy, ang tunay na kalayaan sa Pilipino, sa mamamayang Pilipino, sa inyong mga kababayan? Naging saksi ang inyong lingkod sa panahon ng dekada ng martial law at naging saksi hanggang ngayon kung ano ang buhay after martial law at kung ano ang nagawang maganda ng inyong mga sinasabing pinaglalaban nyo, pinaglalansangan ninyo. I pray, and many millions of Filipinos pray, na sana magkaroon tayo ng isang tunay na pagkakaisa. Let bygones be bygones. Hindi na natin may babalik kung ano man yun. Pangit man o maganda, nakaraan na yun. We start a new era. Tigilan na ang paglalansangan. Tigilan na ang paghihimok sa mga kabataan. Hayaan natin ang mga kabataan to live their lives as students. Hayaan natin sila mag-aral, matuto, maging dalubhasa, makatulong sa kanilang pamilya. It's high time. Tigilan na natin. There are other ways to air our grievances, pero not the communist way. Huwag yung buhay lansangan. Dahil mula noon, wala naman na idulot na maganda ang paglalansangan. Hindi kayo nakatulong sa pamahalaan. Hindi nyo na pagkaisa ang mamamayang Pilipino. Ang kailangan natin ngayon, pagtutulungan, kakaisa. Sana tigilan na po ang paghimok sa mga kabataan at pagbuhos sa kanilang kaisipan ng maling paniniwala tungkol sa panahon ng martial. Dahil siguro, bilang sabi ko nga, which is better? Textbook knowledge or experience? Marami pang buhay ng mga pinanganak ng dekada 60 hanggang 70. Marami pa. Milyon pa nakasaksi at namuhay ng panahon ng martial. Okay.